Okay, dyan. His journey in education didn't stop there. He pursued a teaching certificate and is currently taking up his Master's of Education, majoring in Educational Management at the City University of Pasay. From humble beginnings in the tech industry as a data encoder and supervisor, he built a solid foundation in administrative systems and operations, eventually transitioning into the field of education where his heart truly belongs. He has held various leadership roles at AICSB Kutan, starting as a college and senior high school instructor and rising through the ranks as a senior high school grade 12 coordinator, college coordinator, academic coordinator, and assistant administrator. Today, he serves as the school administrator, managing branch operations, seeing compliance with TESDA, DepEd, and CHED, and guiding both students and staff with firm but passionate leadership. A dedicated educator and a skilled administrator, he continues to serve the academic community with excellence, humility, and heart. Ladies and gentlemen, our esteemed speaker for today's commencement exercise, Mr. Jason Pangilinan Largo. You may now be seated. My utmost respect and warm greetings to our President, Mr. Anthony S. Assis, to the Chairman of the Board, Ms. Teresita S. Assis, to the VP of Operation, Ms. Adeline Marie Assis Serafin, to the VP for Academics, Ms. Andrea Marie Assis Veneracion, to our Corporate Secretary, Mr. Elmer Hernandez, area managers, administrators, administrative staff, teachers, parents, and most importantly, our dear graduates. Ang lahat ng ito ay nagsimula po sa isang normal lang na kwentuhan. Yung simpleng sagot sa mga tanong na, gaano ka nakatagal bilang teacher at bilang school administrator? Sagot na hindi ko naman inaasahan na gagamitin pala upang tayo ay maimbitahan upang maging guest speaker sa araw na ito. Ang unang tanong ko sa sarili ko, bakit ako? Kasunod ng, ano naman ang maibabahagi ko sa mga estudyanteng ito? Inisip ko, baka masyado na akong matanda upang pakinggan ng mga kabataang ito. Sabi ko sa sarili ko, sa edad kong ito, may magandang mensahe na akong maibabahagi sa inyo na kapupulutan ng aral at magagamit sa totoong buhay. 13 years ago, isa tayo sa nakikinig sa kwento ng tagumpay. Ngayon, tayo na yung nagbabahagi ng kwento ng ating tagumpay. Isang malaking karangalan para sa akin ang magsalita sa inyo ngayong araw na ito ng inyong pagtatapos. Bago ang lahat, allow me to greet all of you with a wonderful day. Nais ko ding batiin ang lahat ng mga magulang na nandito ngayon at kasama ng mga magsisipagtapos. And most especially, allow me to congratulate all graduates. Congratulations, class of 2025. The smile on your proud faces reflects the 2 years of dedication and effort you have put in to reach this significant occasion. Kitang-kita rin sa mukha ng ating mga magulang kung gaano sila ka-proud sa kanilang mga anak. After all, today is a proud moment not only for the graduates but also for the parents. Sabi nga nila, edukasyon ang tanging kayamanang maipamamana ng mga magulang sa kanilang mga anak, na kailanman ay hindi mananakaw ninuman. Education will help you achieve your dreams. Maraming mga magulang dito ngayon, ang alam ko
ay hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, ganoon na lang ang kanilang pagpupursigi at sakripisyo upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Kaya naman, sa mga nanay at tatay na nandito ngayon, maraming salamat po sa pagsisikap na mapagtapos ang inyong mga anak. To our graduates, pwede ba tayong tumayo? At bigyan natin ng palakpakan ng ating mga magulang. Thank you. You may now take your seat. Kung ako ay magbabalik tanaw sa nakaraan, elementary days, ako rin ay isang mag-aaral katulad ng karamihan. Isang ordinaryong estudyante, pudpud ang tsinelas, naglalakad papasok at pauwi ng eskwela, luma ang damit, walang baon minsan. Anak ako ng isang nangangamuhan sa kamag-anak at isang magsasaka sa bukid. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Bagamat mahirap ang buhay, sinikap naming mag-aral na mabuti upang pagdating ng araw, magkaroon ng trabaho at umayos ang buhay. Naaalala ko pa noon, pagka-graduate ko ng high school, sabi ko sa nanay ko, gusto ko pong mag-aral ng college. Kaya lang, dahil sa hirap ng buhay, hindi ito nangyari. Pero isang pagkakataon o oportunidad ang dumating. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral. Hanggang isang araw, natanggap sa trabaho yung aking nanay. So yung pagkakataon na to, ito yung oportunidad na nagbigay sa akin para makapag-aral sa kolehiyo. Sinabi ko sa nanay ko na magsusumikap akong mag-aral. Gagamitin ko itong pagkakataon na ito upang maitaguyod ang aming pamilya. Fast forward from 2005 to 2007, nakatapos ako ng associate degree sa AICS Bigutan Branch. Iba't ibang trabaho yung aking pinasukan. Nagsimula ako pagiging data encoder, isang scanner operator, hanggang sa mapunta sa manufacturing industry at maging supervisor. Then kalaunan, naging isang customer service representative sa isang BPO company. Hanggang sa pagsabayin ko ang pag-aaral at ang pagtatrabaho para makatapos ng BS degree sa AICS Bigutan Branch. It was 2014 to 2016 nang matapos ko ang aking BS degree. Before graduation, binigyan kami ng exam ng AICS para makapagturo. Luckily, isa tayo sa mga pinalad na mabigyan ng pagkakataon na makapagturo. Then pagkatapos nun, after graduation, nakapagturo tayo sa Bigutan Branch. Dahan-dahan nalipat yung aking trabaho o yung linya ng aking trabaho from teaching to admin work. Naiba man ang linya ng aking trabaho, pero hindi ko iniwan ang pagtuturo. Naging assistant administrator ng di inaasahan. Pagkatapos, isang oportunidad ulit ang kumatok. At ngayon, isa ng branch administrator sa AICS Bigutan Branch. Na hindi sa hinuha, hindi ko inisip na mangyayari. Sa pagtuturo, hindi lang puro academics ang nais kong ituro sa aking mga estudyante. Na hindi lahat ng pinagagawa ay para pahirapan sila. Hindi pwedeng mabilisan. Hindi pwede ang pwede na. Gusto ko ding matutunan ng aking mga estudyante na mai-apply ito sa totoong buhay. Dahil sa totoong buhay, hindi pwedeng easy-go-lucky. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi kailangang madaliin ang lahat. Each chapter you are steering serves a purpose. The delays you are facing have reason. In the end, all things will result in what's best for you. Kaya, huwag mawawalan ng pag-asa. Sa academics naman,
ang pinakamasayang sandali para sa aming mga teachers ay kapag nakapagbigay ng malinaw na sagot ang aming mga estudyante na kahit kami mismo hindi namin maipaliwanag kung tama. Sa puntong ito, gusto kong pasalamatan lahat ng tao na naging bahagi ng tagumpay na ito. Sa lahat na nagtiwala at naniwala sa akin, simula nung ako'y kagaya niyo pa rin na estudyante pa lamang. To AICS Management, to Ma'am Len, to Ma'am Judy, and of course to my area manager, Ma'am Rose Olivo. Maraming salamat po. And of course, sa buong branch ng Bikutan. You have just one life to live, so chase your passion. Don't be afraid to take chances. The most significant chapters of your life are yet to unfold, and your journey is only the beginning. Isang paalala lamang sa mga magsisimagtapos ngayon. Hindi madali ang tatahaking daan patungo sa tuktok ng tagumpay. Kung nabigo ka sa unang pagsubok, okay lang yun. Subok lang ulit hanggang makuha mo na ang inaasam na tagumpay. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, pwedeng magpahinga, pero bawal na bawal sumuko. Hindi naman tayo nagsimula para huminto lang sa wala. Hindi naman ibig sabihin na huminto tayo ay tapos na. Maaaring may mga dapat lang unahin o may mga kailangang ayusin. Maaaring napagod sandali pero lalaban ulit. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat kung kailan ka natapos. Sa halip, sa hindi mo pagsuko, ilang beses ka mang huminto. Huwag kayong matakot na ilaban ang iyong mga mithiin sa buhay, na ilang beses na ninyong inisip na huwag ipagpatuloy. Malayo na kayo sa bersyon nung nagsisimula pa lamang kayo. Kailangan mo ding magtiwala sa Kanya, dahil mas higit ang plano niya kesa sa plano mo sa sarili mo. May patutunguhan ang bawat pagsusumikap. At kung meron kang dapat panghawakan sa laban ng buhay, yun ang pangarap mo. Sana'y gamitin ninyo ang liwanag na binigay ng paaralang ito upang meron kayong gabay tungo sa mas matayog pang pakikibaka sa buhay. Malayo pa, pero malayo na. Malayo pa kasi mas marami ka pang laban na dapat malampasan at pangarap na makamtan. Malayo na dahil unti-unti na ninyo itong natatamo dahil sa disiplina, determinasyon at pagtsatsaga. Sa mga magulang na nandito po ngayon, ipagpatuloy po sana ninyo ang paggabay sa inyong mga anak upang makamit nila ang kanilang pangarap sa buhay. Sa buong may kapal, sa inyo po ang buong pasasalamat. Kayo ang simula ng bukas at kayo rin ang walang katapusang kabanata ng buhay. Muli, congratulations AICS graduates, Batch 2025.